Nagyabang si Raul Manuel na siya ay nakapasok na uli, 'di ba? Ang title pa nung post ng Kabataan Party List, guess what? O, partner na daw sila ng NYC. So, ang masabi natin diyan, kawawa naman yung mga kabataang Pilipino na mare-recruit nila papunta sa hanay ng mga makakaliwa, and from those recruits, meron dong magiging radikal papunta sa NPA. Alam natin yan sa history ng ating bansa. Kaya nga tinuturo mismo yan sa mga kabataan, sa NTF-ELCAC, and masabi natin dyan na meron diyang failure to identify the threats sa ating sektor ng kabataan. Pag inalaw mo na ang kapartner mo ay mga proven allies ng teroristang NPA. Chairman, malinaw na po ba sa iyo kung ano yung mismong layunin nitong binuong Quadcom na ito? Siyempre po, lahat naman ng inquiry or investigation sa House in aid of legislation. Kaya lang ano yan kumbaga bilang kongresista, kahit sino namang kongresista pwedeng sabihin na pinapaimbestiga niya yung kalaban niya, pinapaimbestiga niya kahit ano sa Pilipinas in aid of legislation. Itatype mo lang yan sa House resolution mo. Kunyari, a resolution urging the appropriate House committee to investigate in aid of legislation blank 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 blank. Yun na yun. House resolution na yun. Kahit anong gusto mong imbestigahan, nakakaaway mo nung high school, nakakaaway mo nung college, nakakaaway mo sa politika, sa probinsya mo, lahat yan pwedeng imbestigahan dyan. Ang tinatanong natin, bakit sa isang investigasyon patungkol sa droga, wala man lang dyan yung mga pamilya ng biniktima ng mga durugista? Dati ang dami-dami, sinasaksak, pinapatay, pauwi sa galing trabaho, galing paaralan, ang daming kababaihan, ginagahasa, pati infant, ginagahasa, ganun kabaliw, ganun kabangag ang mga durugista. Ang daming biktimang ganun na Pilipino, at alam yun ng mga pamilyang Pilipino yung sentimentong yun, kaya galit lahat sa durugista. Bakit wala man lang inimbitahan kahit isa sa mga pamilya na biniktima ng mga durugista? Kung ang pinag-uusapan natin patungkol sa mga durugista at sa drug war, di ba? Opo, maiba lang ako sir kasi buong ipinagmalaki naman ng Kabataan Party List sa pamamagitan ng best friend mong si Raul Manuel ang kanyang pagpunta doon sa dati mong opisina at yun nga, ipinagmalaki niya yun. Ano bang nakikita mo dito, Chairman? Yan, buti nakita natin sa social media yan. Alam ninyo, noong 2018, ibinalik ng Philippine government yung Sangguniang Kabataan, SK. Diba? I was already the head of agency that time. And simula nung mabalik ang ating Sangguniang Kabataan, SK leaders sa lahat ng barangay, bayan at probinsya ng bansa, hindi na natin idinikit dyan sa mga makakaliwang leader, youth leader na yan. Ipinartner natin ang mga Sangguniang Kabataan leaders sa mga kadete ng PMA, kadete ng PNPA, kadete ng ROTC, pati sa Keepers Club, yung organisasyon ng kabataan na lumalaban sa NPA, at sa mga nation building organizations pangkabataan. Hindi natin inilalapit dyan sa mga yan kasi meron silang mga miyembro na napapatay bilang teroristang NPA, hindi naman nila matatanggihan. So why would you partner with a youth group, with the youth party list, katulad ng Kabataan Party List, na merong mga miyembro na napapatay bilang teroristang NPA, di ba? Unang-una, meron tayong NTF-ELCAC. And sa NTF-ELCAC, identified yung mga yan na talagang recruiter ng kabataan papuntang NPA. Pangalawa, for the longest time, 6 na taon, dinurog ng NTF-ELCAC, ng PNP at AFP ang NPA. Nawala ang mga batalyon, ang mga balangay, ang mga pulutong ng NPA sa 6 na taon. So anong gagawin ng NPA? Magre-recruit sa hanay ng kabataan para ma-replenish ang ranks nila sa bundok.
Pero hindi natin pinahintulutan yan sa NYC mula 2018 hanggang 2024, hindi makaporma yung mga yan. Yung Kabataan Party List at yung mga recruiter na yan ng NPA. Dahil talagang sinasama natin sa gobyerno, sa mga tropa ng gobyerno, sa mga kadete ng gobyerno, ang ating mga SK at mga youth leaders. So ngayon, nagyabang si Raul Manuel na siya ay nakapasok na uli. Di ba? Ang title pa nung post ng Kabataan Party List, guess what? O, partner na daw sila ng NYC. So, ang masabi natin dyan, kawawa naman yung mga kabataang Pilipino na marirecruit nila papunta sa hanay ng mga makakaliwa, and from those recruits, meron dong magiging radikal papunta sa NPA. Alam natin yan sa history ng ating bansa. Kaya nga tinuturo mismo yan sa mga kabataan, sa NTF-ELCAC, and masabi natin dyan na meron diyang failure to identify the threats sa ating sektor ng kabataan. Pag inalaw mo na ang kapartner mo ay mga proven allies ng teroristang NPA. Chairman, ano po ngayon ang tahak ng NYC? Ngayong hindi na po kayo ang nasa liderato. May hinto po ba yung mga nasimulan nyo na mga programa at partnerships sa mga youth organizations na walang kinalaman sa recruitment ng CPP, NPA, NDF at yung partnership po ninyo noon sa NTF-ELCAC? Yan po. Una, hindi natin alam kasi since tinanggal tayo dyan ng Pangulong Marcos, kahit na fixed term tayo, hanggang January sana 2025 tinanggal tayo, which is illegal dahil labag sa batas, hindi na tayo nakialam sa NYC kasi talagang tinanggal tayo ng puwersahan ng walang eksplanasyon. So, sa tingin natin, sana man lang yung mga efforts na ginawa natin sa NYC at nakita naman niya ng NTF-ELCAC, ng NICA, ng AFP at PNP at ng buong bansa kung paano nang hina ang NPA at ang recruitment ng NPA sa hanay ng kabataan. Nakita yan ng buong bansa. Sana man lang kinopya na lang ng NYC, di ba? Siguro, sabi, ayaw nila ng mga ginawa ni Cardema, ayaw nila ng ginawa ni Duterte. So, mag-iibang landas ang NYC, ang gobyerno, di ba? Ang gobyerno nga gusto makipag-peace talks sa CPP-NPA. Patay na nga si Joe Masison. Magpi-peace talks pa. Baksak na nga NPA, magpi-peace talks pa. Sa hanay naman ng NYC, naitaguyod na nga natin yung mga sangguniang kabataan na maging partner ng ating mga kadete, ng mga youth leaders galing sa ROTC, PMA, PNPA at iba't iba pang academies and schools na talagang nakatutok sa pag-aalay ng buhay sa pagtatanggol sa bansa. Ba't pa tayo kakampi sa mga proven na organisasyon na merong mga miyembro na napapatay as terorista? Diba? Ano ba tayo? Hindi ba tayo nag-background check? Diba? Opo, at lalo pat matindi ang mga partnership ninyo. Naalala namin na dinala niyo yung mga SK sa PMA. At doon last time sa PNPA chairman, tuloy na buksan yung kamalayan ng mga kabataan na hindi pala sila dapat doon sa mga kaliwa. Dito tayo sa mga sundalo at mga pulis lumapit at magpaturo ng disiplina. Yes po, talagang pinagsama natin yung mga youth leader ng gobyerno. Yung kasi mga SK, kaedad lang rin nila yung mga kadete ng PNPA, PMA, OCS, ROTC, and iba't iba pang institutions. So kung kayo, government-elected youth leaders, military youth leaders, police cadets, and other ROTC youth leaders, magkakaedad lang kayo, lahat kayo nasa gobyerno, lahat kayo ang mandato, palakasin ang kabataan Pilipino, hikayatin sila towards nation building. Bakit kayo makikipag-alyado sa mga organisasyon na proven na merong mga namamatay na miyembro bilang terorista, bilang nagpapabaksak sa gobyerno at pumapatay sa tropa ng gobyerno, di ba? Isang matinding pag-atras yan sa success ng NTF-ELCAC at gusto ko nga rin marinig kung anong sasabihin ng NTF-ELCAC
diyan sa ganyang hakbang ng National Youth Commission ngayon, di ba? Kasi ang NTF-ELCAC is a whole of nation approach. AFP, PNP, DILG, DND, lahat, NYC, lahat ng gobyerno, buong gobyerno, dinadala ang kabataan Pilipino at sambayan ng Pilipino towards nation building. Kaya sa tingin ko, magko-comment rin ng NTF-ELCAC dyan or pagsasabihan nila ang NYC dahil talagang hindi yan dapat mangyari. Naging successful na ang buong gobyerno, bakit natin nahayaan na makapasok pa yung mga yan? Tama yung sinabi ni Yusek Lorraine Badoy, para kang tagapagbantay ng blood bank, nakipag-partner ka sa vampira para mabantayan yung mga dugo sa blood bank, di ba? Opo, Chairman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin po, mag-ingat sila sa iyo. Thank you, sir. Maraming salamat po at salamat po kay Pastor Apollo Kibuloy sa SMNI at sa ating pong mga kasamahan towards nation building at sa pagpapalakas ng ating gobyerno at sambayan ng Pilipino.